Sa mundo ng pag-ibig at mga lihim, may mga kwentong hindi basta-basta na ikukwento. Pero dito, ibabahagi namin sa inyo, Welcome to Filipino Romance Chronicles, ang tahanan ng mga kwentong puno ng pagmamahal, tukso at pagtataksil. Handa na ba kayong sumilip sa isang kwento ng matinding damdamin at hindi mapigilang pagnanasa? Simulan na natin ang kwento. Tahimik akong babae. Ako yung tipong hindi sumasabat sa kwentuhan, hindi nagrereklamo sa harap ng maraming tao. Pero huwag kayong magkakamali. Hindi ibig sabihin noon na wala akong nararamdaman. Hindi ako bato. At lalong hindi ako banal. May mga bagay na ginagawa ng isang babae hindi dahil masama siya, kundi dahil matagal na siyang iniwang uhaw. Sa pansin, sa lambing, sa init ng katawan, sa pagtingin, ako si Maricel. At bago niyo ako husgahan, pakinggan niyo muna ang kwento ko. 5 taon na kaming kasal ni Alfred. Accountant siya. Tahimik siya, seryoso, at tila laging nasa loob ang kulo. Masipag din siya, pero parang hindi ko na siya maramdaman. Imbes na lambingin ako, malamig siya. Hindi yung tipong malamig na sweet iced coffee ha, kundi yung parang yelong nilagay sa ref ng 3 taon. Wala nang lasa, wala nang sigla, wala nang init. Hindi ko naman siya sinisisi. Baka busy lang siya sa trabaho. Baka ganun talaga kapag tumatagal ang relasyon. Pero minsan, gabi-gabi akong naghihintay ng pagyakap mula sa likod, pero wala. Nihalik sa noo, wala. Ang masakit pa, mas naging malapit pa siya sa laptop niya kaysa sa katawan ko. Habang ako, araw-araw naghahanda ng masarap na pagkain, laging maayos ang bahay. Maayos ako, pero parang invisible ako sa sariling tahanan. Dumating sa punto na tinanong ko ang sarili ko, hanggang kailan ako magpapakatino sa harap ng lalaking hindi na ako nakikita bilang babae? Isang gabi, habang tulog na si Alfred, nakuha kong buksan ang lumang account ko sa isang app na matagal ko nang tinanggal noong kami ay nagsisimula pa lang. Hindi ko alam kung anong hinahanap ko. Siguro validation, siguro kiliti lang ng damdamin. May mga anonymous chatrooms doon, puro mga screen name. May mga lalaking nagpo-post ng kung ano-anong tanong, kumusta ka? May asawa ka ba? Pwede bang makilala kita? Sa totoo lang, kinabahan ako noong una. Pero habang binabasa ko yung mga mensahe, parang naalala ko ulit kung ano ang pakiramdam ng pinapansin. Hindi ko sila sinagot. Pero hindi ko rin binura ang app. Isang linggo akong naging tahimik na lurker, nanonood at nagbabasa lang. Hanggang sa isang gabi, habang nasa banyo ako at tinitingnan ang sarili ko sa salamin, naisip ko, maganda pa naman ako ah. Hindi ako maputi, hindi rin ako balingkinitan. Pero may alindog ako. Maganda ako mag-ayos. At kahit ilang taon na kaming kasal, marunong pa rin akong magpatibok ng puso. Kinuha ko ang phone ko, pumasok ako sa kwarto, pinatay ko ang ilaw, binuksan ko ang lampshade, tinutok ko ang kamera sa katawan ko mula leeg pababa. Wala akong ipinakitang mukha. Wala rin akong ipinakitang maselang bahagi. Pero sapat na para mapansin. Nag-post ako sa isang private group. Caption, tahimik lang ako sa bahay. Pero kapag ako'y mag-isa, may apoy sa loob kong gustong sumabog. Ilang beses ko na ring pinigilan, pero ngayong gabi, baka hayaan kong kumawala. Tumibok ang puso ko habang pinipindot ang submit. Para akong teenager na gumagawa ng kasalanan, pero natutuwa sa thrill. Pagkatapos noon, kusa nang gumapang ang kamay ko pababa. Gusto ko lang maramdaman na babae pa rin ako. Na may init pa rin akong kayang ibigay, kahit sa sarili ko lang. Ako si Maricel, at ngayong gabi, ginawa ko ang isang bagay na hindi ko inakalang magagawa ko. Hindi ko alam kung tama ba ito o hindi. Pero isang bagay ang sigurado ako. Sa sobrang tagal ng pananahimik ko, nakakabingi na ang katahimikan. At ngayong sinubukan kong magsalita, kahit sa paraang tahimik, parang muli akong huminga. Magkano ka, Mrs.? Yun ang unang mensaheng natanggap ko pagkagising ko kinabukasan matapos kong i-post ang larawan ko. Hindi siya bastos, hindi rin siya bulgar, direkta lang. Pero ang epekto sa akin, parang binuhusan ng apoy ang katawan ko. Ako si Maricel. Tahimik ako sa paningin ng marami. Isang responsableng asawa, laging maayos, laging mahinhin. Pero ngayon, may parte ng katauhan kong bumukas.
At hindi ko alam kung kaya ko pa itong isara. Pagkatapos ng unang post ko, parang bumaha ng atensyon. Hindi ko inaasahan. Sa loob ng 3 oras, mahigit 50 mensahe ang pumasok. May mga papuri, may mga tanong, may mga presyong inalok. Oo, may mga lalaking bastos, pero karamihan ay maayos. Parang alam nilang may pinagdadaanan ako. May isa pang nagsabing, baka gusto mong maramdaman ulit kung gaano ka kahalaga. Napangiti ako. Sa araw-araw na halos hindi ko maramdaman ang sarili ko, ngayon parang may 100 lalaking nag-aalok na damhin ako. Hindi ko sila sinagot agad. Pero gabi-gabi akong nagbabasa, nag-iisip, nagtatanong sa sarili, hanggang saan ba ako pwedeng umabot? May isa akong nakachat na tumagal. Rafi daw ang pangalan niya. Maingat siya at magalang. Hindi presyo kaagad ang offer niya, kundi kwento. Tinanong niya kung masaya ba ako, kung love pa ba ako ni Alfred. Hindi ko alam kung anong sagot ko. Pero hindi ko rin siya tinanggihan. Pagkatapos ng ilang araw, inalok niya akong magkita. Sa hotel daw, walang pilitan. Ligtas at walang gulo, sabi niya. Isang gabi lang, para lang maiparamdam niya raw kung gaano ako kaganda at kaespesyal. Pumayag ako. Tinakpan ko ang mukha ko ng salamin habang naghahanda. Nagsuot ako ng blouse na may mababang neckline, mas maiksi kaysa sa dati kong sinusuot. Pero habang naglalakad ako papunta sa pinto, naisip ko si Alfred. Hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa biglang pumasok sa isip ko, kahit minsan, hinanap pa niya ako ng ganito. Tumigil ako. Tinanggal ko ang heels, dinilit ang mensahe. Hindi ako natuloy. Hindi pa ngayon. Pero hindi ibig sabihin noon na hindi na ako lalampas sa limitasyon. Hindi pa lang ngayon. Maalinsangan ng gabi. Malagkit ang hangin. Parang may gustong kumawala sa paligid. Nag-shower ako habang nasa kwarto si Alfred. Nakatutok sa laptop na parang may nobya roon. Pagkatapos kong maligo, pinunasan ko ang katawan ko habang nakaharap sa salamin. Hinaplos ko ang buhok ko at tila mas humigpit ang mga kapirasong tela sa balat ko. Kumuha ako ng lotion. Hinaplos ko ang leeg ko, pababa sa balikat sa dibdib. Matagal na mula nang may gumawa nito sa akin, kaya ako na lang ang gumagawa. Sa init ng katawan ko, naglakbay ang kamay ko pababa habang nakapikit. Sa bawat himas, para bang may pananabik na gumagapang mula sa loob, isang matagal ng pananabik na ngayon lang nabigyang luwag. Pero may narinig akong mahinang galaw mula sa may pinto. Parang bahagyang pagbukas ng kahoy sa ilalim ng paa. Marahan kong iminulat ang mata ko. At doon sa may pinto ng banyo, may isang anino. Nakatayo. Hindi gumagalaw. Hindi ko agad ininda. Pero nang tumapat ang mata ko sa liwanag, doon ko siya nakita. Si Elmer. Driver namin. Tahimik at magalang. Bata pa. Mga 30 lang. Malinis. Laging nakayuko kapag kausap ako. Pero hindi siya nakayuko ngayon. Hindi rin siya kinakabahan. Nakatingin siya. At malinaw sa tingin ko kung paano siya nadala ng init ng sandaling yon at hindi maikakaila ang galaw ng kamay niya sa pagitan ng hita niya. Isang eksenang mas lalong nagpainit sa akin. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nagtago. Sa halip mas lalo akong tumingin sa sarili ko sa salamin. At tuluyang itinuloy ang ginagawa ko. Mas mabagal. Mas mariin. Alam kong nakikita niya ako. At imbes na mahiya ako, lalo akong nag-init. Kinabukasan, wala akong narinig ni isang salita mula kay Elmer. Tahimik pa rin siya. Parang walang nangyari. Pero ramdam ko, bawat sulyap niya sa akin, hindi na tulad ng dati. Hindi na inosente. Hindi na walang mali siya. Tila bawat hakbang ko sinusundan niya ng mata. At kahit hindi siya nagsasalita, parang may gustong sabihin ang katawan niya. At ako? Hindi ko rin alam kung alin ang mas exciting, ang tingin ni Elmer, o ang ideya na may ibang lalaking nakakakita sa akin bilang babae. Ako si Maricel, at sa loob ng katahimikan ng bahay na ito, may lihim na nagsisimulang tumibok. Hindi pa ito kasalanan, pero hindi na rin ito inosente. At ngayong may isang pares ng mata na sumusunod sa bawat galaw ko, baka mas lalo lang akong hindi makalayo sa apoy.
Mula noong gabing nahuli niya akong naglalakbay ang kamay sa sarili kong katawan, nag-iba ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi kami nag-usap, walang nabanggit. Pero pareho naming alam, may nasimulan na. Ako si Maricel. Sa harap ng asawa ko, nananatili akong tahimik. Pero sa likod ng mga pader ng tahanan namin, may mga matang sumusunod sa bawat galaw ko. At sa mga matang yon, hindi ako simpleng asawa lang. Isa akong babae na muling nagising. Simula nang nangyari yon, naging mas maingat si Elmer. Pero kahit na umiiwas siya ng tingin, hindi niya rin mapigilan ang sarili niya. Tuwing pumupunta ako sa kusina, naroon na siya sa gilid, kunwaring naglilinis. Pero ramdam ko, tinitingnan niya ang balikat ko, ang likod ko, ang bewang ko. Bawat sulyap niya ay parang boltahe ng kuryenteng gumagapang sa balat. At ang pinakadelikado, hindi ko siya iniiwasan. Mas madalas pa nga akong magsuot ng damit na medyo masikip. Dress na may laylayan, shorts na mas maikli kaysa dati. Hindi dahil gusto kong akitin siya, kundi dahil gusto kong maramdaman ulit na may lalaking tumitingin sa akin na may pagnanasa. Si Alfred ay umuwi ng gabi na. Tulog na siya sa kwarto. Ako naman, nasa sala, nag-aayos ng mga damit. Suot ko lang ang puting duster na manipis at walang panloob sa ilalim. Hindi ako nag-abala. Hinayaan ko lang. Narinig ko ang yabag ni Elmer papuntang garahe. Dumaan siya sa harap ko. Tumigil siya saglit. Tumingin. Napatingin din ako. Mata sa mata. Tahimik. Walang salita. Pero parang sumisigaw ang paligid sa pagitan naming dalawa. Tumuwad ako ng bahagya para kunin ang isang damit. Alam kong kita niya ang gilid ng dibdib ko. Alam kong hindi aksidente ang lahat. At doon ko napansin, hindi na siya umaalis agad. Pinatagal niya ang tingin. Pinagmasdan niya ako. At sa halip na lumayo, nanatili siya. Makalipas ang ilang araw, habang tulog ulit si Alfred, lumabas ako para itapon ang basura. Pero hindi ako dumiretso sa labas. Pumunta ako sa may gilid ng bahay kung saan nakaparada ang van. Nandoon si Elmer, nakatayo. Walang ilaw, parang alam niyang darating ako. Ma'am, mahinang sabi niya. Hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang siya. Lumapit siya ng bahagya. Yung isang gabi. Sorry kung nakita ko po kayo. Bulong niya. Halos hindi ko marinig. Ngumiti ako ng bahagya. Nakita mo lang ba talaga? Or sinadya mo? Hindi siya agad nakasagot. Nanginginig ang dibdib niya. Nakatingin siya sa bibig ko. Sa leeg ko. Hindi ko sinasadya noong una, pero hindi na ako umalis pag-amin niya. Lumapit ako. Konting-konti na lang ang pagitan namin. Na-turn on ka ba sa nakita mo? Tumango siya. Mabagal at malalim ang hinga. Hinawakan niya ang bewang ko. Hindi ako tumutol. Sa halip, hinayaan kong dumikit ang katawan ko sa kanya. Alam mong delikado ito, di ba? Tanong ko sa kanya habang nararamdaman ko ang init ng hininga niya sa pisngi ko. Pero gusto mo rin, di ba? Bulong niya. Hindi ako sumagot. Sa halip ako na ang humalik sa kanya. Mainit, matagal, mapangahas. Hindi ito halik ng dalawang taong naglalaro lang. Ito yung halik ng mga taong matagal nang nauuhaw. Hinila niya ako papalapit. Naramdaman ko ang pagnanasa sa pagkakahawak niya. Napapikit ako. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may lalaking humawak sa akin na parang ako lang ang babae sa mundo. Hindi kami tumuloy sa kama. Hindi pa. Pero sapat na ang halik na yon para magising ang buong katawan ko. Para sabihing, may init pa ako. Kaya ko pang mahalin. Kaya ko pang magpasarap. Kinabukasan pareho kaming tahimik. Pero sa bawat tagpo, sa bawat pagkakasalubong, may apoy sa pagitan namin. Minsan, naghuhugas ako ng pinggan habang siya'y nasa likod ko, kinukumpuni ang gripo. Minsan, sinasadya kong iwan ang tuwalya ko sa sofa. Minsan, sinasadya niyang lumapit ng konti kaysa kailangan. Walang halatang kilos. Pero sa loob ng bahay na punong-puno ng katahimikan, kami lang ang may alam ng init na yon. Ako si Maricel, at ngayong natikman ko na ang bawal na halik, mahirap na akong bumalik sa pagiging tahimik lang. Hindi ko alam kung saan kami dadalhin nito ni Elmer, pero sa ngayon, isa lang ang alam ko. Sa mata ng ibang tao, mabait akong asawa, pero sa mata niya, ako ay babae. At sa bawat araw na lumilipas,
mas lalo akong nahuhulog sa isang lihim na hindi ko na kayang takbuhan. Hindi ako pinilit, hindi ako inalok, hindi ako nilasing. Ginusto ko. Ginusto kong may humawak sa akin. Ginusto kong may tumingin sa akin ng may pagnanasa. Ginusto kong maramdaman kung paano ulit ang mabuhay bilang isang babae. Hindi lang ina, hindi lang asawa. Ako si Maricel. At itong mga sumunod na araw, ako na mismo ang humila sa kanya papunta sa apoy. Simula noong unang halik, hindi na kami makatingin sa isa't isa nang walang kasamang alaala. Kapag magkalapit kami, parang bumabalik ang sensasyon. Kapag nasa sala ako, naiisip ko yung paghawak niya sa bewang ko. Kapag naghuhugas ako ng pinggan, naiisip ko ang halik niya sa leeg ko. Kahit simpleng pag-abot niya ng basahan, may kasamang excitement na gumagapang sa pagitan ng hita ko. Nawala kaming malinaw na pag-uusap, pero bawat sulyap, bawat hakbang palapit, may pahintulot, may pahiwatig. Minsan, habang tulog si Alfred, pinapasok ko siya sa likod ng bahay. Doon sa lumang bodega, kami nagkakatagpo. Mga halik na hindi mapigilan, mga impit na paghinga na pilit pinipigil. Mga damit na naglalaglagan sa sahig na parang sila mismo ang hindi makapagpigil sa pagtitimpi. Hindi lang katawan ko ang nagising, pati damdamin ko. Para akong bumalik sa pagiging dalaga. Yung tipong nag-aabang ng text, nag-aayos ng buhok kahit walang plano, ngumingiti ng mag-isa habang nagluluto. Si Elmer, kahit hindi ko asawa, kahit pa hindi siya ang dapat, siya yung nagpaparamdam na babae pa rin ako. Pero sa bawat kasunod na gabi, may napapansin akong pagbabago sa kanya. Ma'am, huwag ka nang lumabas. Akin ka lang ngayong gabi. Napalingon ako. Hindi na siya nakangiti. Para bang may bigat ang mga mata niya habang tinititigan ako. Baka makita tayo ni Alfred, sabi ko, kahit alam naming pareho na matagal nang wala si Alfred sa gabing yon. Huwag ka nang bumalik sa kanya kung hindi ka naman niya pinapansin, dagdag niya. Hindi ko agad nasagot, kasi totoo ang sinabi niya. Pero iba na ang tono niya. Hindi na ito yung Elmer na tahimik lang at masunurin. Para siyang batang ayaw magpahiram ng laruan. Hindi ganito ang usapan natin, Elmer. Malamig kong sagot. Walang gulo, walang komplikasyon. Tumango siya. Pero hindi ko alam kung tanggap niya talaga. Kinabukasan, habang nagkakape ako, binuksan ko ulit ang app na pinanggalingan ng lahat. Curious lang. Baka may bago. Baka gusto ko lang makita kung may nagmamalasakit pa ring iba. At hindi ako nabigo. Isang mensahe ang tumambad, 10,000. One night. Secret hotel. No questions asked. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi dahil sa shock, kundi dahil sa thrill. Hindi ko agad sinagot. Pero binasa ko ulit. Paulit-ulit. Inisip ko. Kinilatis ko ang posibilidad. Elmer came in, may dalang groceries. Napatingin siya sa phone ko. Hindi ko agad na iligpit. Sino yan? Tanong niya. Wala. Sagot ko. At mabilis na pinatay ang screen. Pero nakita ko sa mga mata niya. Hindi siya naniwala. Hindi na siya nagsalita habang nag-ayos ako sa kusina. Pero ramdam ko ang tensyon. Para siyang pressure cooker na konting init na lang, sasabog na. Kinagabihan, pinuntahan niya ako sa kwarto. May iba ka pa bang lalaki bukod sa akin? Tanong niya, pabulong pero puno ng bigat. Napatingin ako sa kanya. Ano bang tingin mo sa akin, Elmer? Akala ko ba ako lang ang nakakakita sa'yo ng ganyan? Akala ko ba ako lang ang gusto mong pinapapasok sa kwarto mo habang tulog ang asawa mo? Hindi ako sumagot. Hindi dahil guilty ako, kundi dahil hindi ko alam kung papaano ipapaliwanag na kahit totoo yon, hindi ibig sabihin na wala na akong karapatang magdesisyon para sa sarili ko. Ginusto ko rin naman, Elmer, bulong ko. Pero hindi ibig sabihin noon, pag-aari mo na ako. Tumigil siya. Tumingin sa akin. May lungkot, may puot. Pero mas may pangamba na baka matapos ang lahat ng ito na mawala rin ako sa kanya. Ako si Maricel at hindi ako inosente. Hindi ako nag-udyok. Pero hindi rin ako nagpapigil. Ginusto ko rin naman. At ngayong may lalaking nagseselos, nagagalit, at humihingi ng eksklusibo sa isang relasyong hindi naman dapat nagsimula, naisip ko, hindi na ito simpleng lihim. Ito na ang mundong ako mismo ang pumasok. Hindi ako naligaw.
Ako ang pumili ng pinto at sa kabila ng apoy, nandito pa rin ako. Nagtatago, nalilito, at baka muling susubok. Walang mensahe, walang babala. Pagkagising ko, hindi na bumalik si Elmer. Ako si Maricel. Akala ko matagal ko na siyang pinapasok sa mundo ko bilang lihim na apoy. Pero parang usok na wala siya sa isang ihip ng damdamin. At naiwan ako. Hindi bilang taksil, kundi bilang isang babaeng muling humarap sa salamin at tinanong ang sarili, ano na ako ngayon? Noong una, akala ko nagtatampo lang siya. Lumipas ang isang araw, isang linggo, walang text, walang paramdam. Tahimik lang si Alfred, tuloy pa rin ang busy life niya. Kape sa umaga, laptop sa gabi, walang tanong, walang sulyap. Parang walang nagbago. Pero ako, hindi ako mapalagay. Hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa biglaang pagkawala ng init na matagal ko nang hinanap, hinintay ko siyang bumalik. Minsan, nagbabaka sakaling madadatnan ko siyang naghihintay sa garahe. Minsan, sinusulyapan ko ang kwartong naging pugad ng kasalanan naming dalawa. Pero wala. Ni Anino, hindi na siya nagpakita. Tuwing gabi, nakaupo ako sa kama habang si Alfred ay abala sa pagbabasa ng mga graphs sa laptop. Naghihintay akong tumingin siya sa akin. Naghihintay na sabihin niya, "Kumusta ka?" O kahit ang ganda mo, pero wala pa rin. Kaya minsan, sa kalagitnaan ng katahimikan, bumabalik ang tanong sa isipan ko, bakit ba ako naghihintay sa isang lalaking hindi kailanman akin? Bakit ko hinahanap ang init ni Elmer kung siya mismo ay hindi rin kayang panindigan ang apoy na sinindihan niya? Ang sagot ay masakit, pero totoo. Dahil gusto kong maramdaman na ako ay babae. Hindi lang tagaluto. Hindi lang taga-alaga. Hindi lang ina. Hindi lang asawa. Isang babae, karapat-dapat mahalin. Karapat-dapat pansinin. Karapat-dapat damhin. Isang araw, habang ako'y nagliligpit ng mga damit, napatingin ako sa salamin sa hallway. Tumigil ako. Tinitigan ko ang sarili ko. Hindi ako mukhang masaya. Hindi rin ako mukhang malungkot. Pero may malalim na bigat sa mga mata ko na hindi galing sa trabaho, bigat sa katahimikan, sa kawalan ng sagot. Sa dami ng tanong na ako lang ang may alam, nilapitan ko ang salamin, hinaplos ko ang pisngi ko, tinanong ko ang refleksyon. Ano ka na ngayon, Maricel? Isang boses sa loob ko ang sumagot. Ikaw pa rin yan. Babae ka pa rin. Hindi ka masama. Hindi ka perpekto. Pero ikaw pa rin yan. Isang gabing maulan. Si Alfred, tulad ng nakasanayan, nakababad sa trabaho. Ako naman, nakaupo sa may bintana, hinihintay kung may dadaan na van, kung may lalaking matapang ang loob na tumawid pabalik sa puso ko. Wala pa rin. Doon ko na napagtanto. Hindi lahat ng bagay kailangang magwakas ng may komprontasyon. Minsan, ang pinakamalalalim na pagbitaw ay yung walang salitang binitiwan. Hindi siya bumalik, hindi dahil hindi niya ako minahal. Siguro natakot din siya, o baka nasakal, o baka alam niya na hindi siya kailanman magiging sagot sa puwang na matagal nang iniwang bakante sa puso ko. Ako si Maricel, at ngayong tuluyan nang nagwakas ang lahat, wala akong binabalikan kundi ang sarili ko. Hindi ako magsisisi, hindi ko ikakahiya ang ginawa ko. Dahil sa panahong ako'y pinabayaan, ginamit ko ang sarili kong paraan para maalala kung sino ako. Ginusto ko man o hindi, ang mga nangyari, hindi ko na mababalik. Pero may natutunan ako. Hindi sapat ang pagiging mabuting asawa kung wala namang nagmamalasakit. Hindi sapat ang pagiging ina kung unti-unti ka nang nakakalimutan bilang isang babae. Habang naglalakad sa hallway, lumingon ako ulit sa salamin. At sa isang malumanay na tinig, sinabi ko, kung minahal mo lang ako ng buo, hindi ako maghahanap sa iba. Ina ako, asawa ako, pero babae rin ako. The end. Hey guys! Thanks for watching hanggang dulo. Sana na-enjoy niyo ang kwento natin today. Kung bitin ka at gusto mo pang makarinig ng mas marami pang kwentong puno ng drama, pag-ibig at lihim, make sure to like, comment at subscribe para updated ka sa mga susunod naming istorya. May gusto ka bang plot twist o kwento na gusto mong marinig? Comment down below. Baka ikaw na ang next inspiration namin. Salamat sa suporta mga ka-FRC. See you in the next story. Stay tuned and take care always.